Nakuhanan ng video ang pagbagsak sa kalsada ng isang babae habang siya ay naglalakad. Mabuti na lamang may isang lalaki ang nakakita sa kanya at humingi ng saklolo. Dito sa barangay Bambang, Bulacan, nahanap namin ang babae sa video. Si Jam Melanie Tarega, 25 anyos at isang college student. Kwento ni Jam, nung araw na po yan, naglalakad po ako pauwi na galing po ng school. Then, suddenly po na bigla na lang po akong bumagsak. Pero hindi ko po alam na nangyari na po pala sa akin yun. Nagising na lang po ako, andito na po ako sa bahay. Pag-amin ni Jam, hindi na raw ito bago sa kanya. Sa katunayan, may mga episode daw talaga siyang biglang bumabagsak. Actually po, high school pa lang po ako is nahihimatay na po talaga ako sa school. Then nag-start po ulit siya 2021, which is sobrang alarming na po kasi kahit nagluluto po ako is nagko-collapse ako. Sa pangamba ng mga magulang ni Jam, nagpakonsulta sila sa espesyalista. Nagpa-check up po kami. Una po sa cardio, normal naman po siya lahat. Then, na po kami sa neurologist. First neurologist po namin, doon po sinabi na seizure disorder nga daw po. Then, nagpa-second opinion po kami. Dito na napag-alamang mayroon siyang narcolepsy. Ang narcolepsy ay isang chronic sleep disorder kung saan nagkakaroon ng uncontrolled, excessive daytime sleepiness ang isang tao. So ito ay isang kondisyon na nakakaapekto sa pagtulog at pagkagising ng isang tao. Ang mga taong may narcolepsy ay maaari rin magkaroon ng cataplexy o yung sudden loss of muscle power o bigla silang manghihina at babaksak. Ang eksaktong mekanismo ng narcolepsy ay hindi pa rin tukoy. Ngunit ito ay sinasabing combination ng environmental at genetic factors. Para mabawasan ang mga uncontrolled sleep ni Jam, pinayuhan siya ng kanyang doktor na simulan ng healthy lifestyle. Exercise lang po, then iwas daw po sa stress. Lifestyle modifications. So, kinakailangan na sumunod sa mga pagkain na pinagbabawal o kailangang iwasan. Kamukha ng mga caffeine, alcohol, or anything na makapag-apekto sa ating sleep at wake cycle. Sinasabayan din ni Jam ngayon ng pag-inom ng mga gamot na inireseta sa kanya. Inirekomenda rin daw ng kanyang doktor na mag-undergo sa sleep study para mas masuri pa ang kanyang kondisyon. Ang sleep study ay isa sa mga maaaring gawin para ma-diagnose ang mga sleeping problems, no? Hindi lamang ang narcolepsy or cataplexy. So, makakatulong to para maobserbahan kung paano yung response ng body mo, ang yung heart, yung brain mo, habang ikaw ay natutulog. Narito ang ilan pang payo mula kay Doc. Una, kailangan sure tayo na narcolepsy nga lang ba yung sakit mo, no? So, ina-advise natin na kumonsulta sa mga eksperto, lalo na sa mga sleep specialists, neurologists, o iba pang eksperto sa larangan ng sleep medicine. Para sa mga taong may narcolepsy, huwag nating ikahiya ang sakit na to. Kinakailangang i-discuss ito sa workplace, sa schools, no? Kasi pwedeng mangyari anytime. Samantala, makikita sa video na ito ang dalawang babae na naglalakad nang ang isa sa kanila nawalan din ng malay. Mabuti na lang at maraming tao ang nakakita at tumulong sa kanila. Ayon sa babaeng nahimatay sa video na si Sherilyn Ariones, ilang beses na rin daw itong nangyari sa kanya. Tuwing nasusobrahan daw siya ng stress at pagod. Si Sherilyn na-diagnose daw na may hyperventilation syndrome o HVS. So sa hyperventilation syndrome, mabilis masyadong paghinga mo kung saan nagkakaroon ng mabilis na pagbaba ng carbon dioxide sa ating katawan. At anong magiging resulta nun? Magkakaroon ka ng iba't ibang simptomas, halimbawa ang numbness, no? O pamamanhid ng iyong bibig, paninigas ng iyong daliri o ng kamay, o pagkawalan ng malay. Ang payo ni Doc Paul para hindi raw atakihin ang HVS, kailangan nating maging kalmado, no? Kasi isa sa common na factor dito is anxiety. So, kailangan maging kalmado tayo pag nangyari ito. Kung pwede nating instruct ang pasyente or ang tao na may hyperventilation na gumamit ng paper bag or gawin itong posisyon na to sa kanyang ilong at bibig at huminga ng mas mabagal. Sa ngayon, patuloy ang gamutan ni na Sherilyn. Mga kapuso, ika nga, kalma lang. Importante ang pahinga at kung may maramdamang iba sa katawan, agad na magpakonsulta.
Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.